Taxi driver, nakapulot ng iniwang sanggol sa loob ng sasakyan niya. Pero halos maglumpasay siya na mabasa ang liham na iniwan kasama ang bata. Si Mang Nestor ay isang lalaking punong-puno ng ambisyon. Sa edad na 55 taong gulang, hindi pa rin siya tumigil sa pagtatrabaho upang matupad ang mga pangarap, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi lalo na para sa kanyang mga anak. Minsan na siyang naging gwardya, nagtrabaho sa pabrika at nagbenta ng kung ano-anong bagay sa palengke. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, napadpad siya sa pagiging isang taxi driver. Isang trabaho na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mag-alaga sa kanyang pamilya habang kumikita ng sapat na pera. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, nagigising na si Mang Nestor upang maghanda para sa kanyang araw. Iniikot niya ang kanyang taxi sa buong syudad, umaasa na makakuha ng maraming pasahero upang madagdagan ng kita. Hindi niya alintana ang pagod at puyat dahil iniisip niya ang kinabukasan ng kanyang dalawang anak na sina Alyssa at Juliana. Pareho silang nag-aaral sa high school at alam ni Mang Nestor na malapit na nilang harapin ang hamon ng kolehiyo. Kaya naman, kayod kalabaw siya sa araw-araw upang makapag-ipon para sa kanilang edukasyon. "Papa, maaga ka na namang aalis," wika ni Alyssa habang nagsasaing ng agahan. Bagamat kabataan pa lamang, sanay na si Alyssa sa simpleng buhay. Naghahanda siya ng almusal para sa kanilang pamilya, habang si Juliana naman ay nag-aayos ng kanilang mga gamit para sa eskwela. "Oo anak, kailangan nating mag-ipon para sa inyong pag-aaral," sagot ni Mang Nestor, may bahagyang ngiti sa labi. "Baka pagdating ng kolehiyo kailangan na ninyong mag-boarding house. Ayoko mahirapan kayo kaya't nagtsatsaga ako magtrabaho na maigi." "Mag-ingat ka papa," sabat ni Juliana. "Huwag mong pababayaan ang kalusugan mo. Sobra-sobra ang ginagawa mo para sa amin." "Walang anuman yan anak, basta't para sa inyo. Kahit anong hirap, titiisin ko," tugon ni Mang Nestor bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Sa bawat kanto ng syudad, matyagang naghihintay si Mang Nestor ng mga pasahero. Sa bawat sakay, may iba't ibang kwento at pag-uusap ang nagaganap sa loob ng kanyang taxi. May mga pasaherong tahimik, may mga masiyahin, at mayroon ding pasaherong puno ng problema. Si Mang Nestor ay hindi lamang isang driver, kundi isang tagapakinig at minsan pa'y tagapayo. Dahil sa kanyang karanasan sa buhay, marami siyang naibabahaging aral at payo sa mga taong nakakasalamuha niya araw-araw. "Parang nakakapagod ang trabaho mo ah," sambit na isang pasaherong umupo sa likuran ng taxi. "Nakakapagod nga, pero kailangan," sagot ni Mang Nestor habang minamaneho ang taxi. "May dalawa akong anak na kailangan kong pag-aralin. Gagawin ko ang lahat para sa kanila." "Nakakabilib ka naman Mang Nestor, ang sipag mo," wika ng pasahero. "Sana lahat ng magulang ay tulad mo." Matapos ang isang buong araw ng pamamasada, umuwi si Mang Nestor na pagod ngunit masaya. Alam niyang ang bawat sentimong kinikita niya ay may patutunguhan. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang asawang si Linda. Si Linda ay isang simpleng may bahay, ngunit puno ng pagmamahal at pag-aalala para sa kanyang asawa at mga anak. "Mahal, kumain ka na ba?" tanong ni Linda habang inaayos ang hapunan. "Oo, kumain na ako kanina," sagot ni Mang Nestor. "Pero sasamahan ko na rin kayo. Gusto kong makasama kayo sa hapagkainan." Habang kumakain, masaya sila nagkukwentuhan ng kanilang pamilya. Sinisigurado ni Mang Nestor na may oras siya para sa kanila kahit gaano man siya kabisi sa trabaho. Alam niyang mahalaga ang bawat sandali na magkasama sila. "Mahal, minsan ay nag-aalala ako sa'yo," sabi ni Linda habang hinahaplos ang kanyang kamay. "Halos 12 oras ka nagtatrabaho. Baka mapabayaan mo ang kalusugan mo." "Huwag ka mag-alala mahal," wika ni Mang Nestor na may ngiti sa labi. "Maayos lang ako. Para sa kinabukasan ng mga anak natin, handa ako mapagod. Mahal na mahal ko sila." Totoo ang sinabi ni Mang Nestor. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Sa tuwing tinitingnan niya sina Alyssa at Juliana, nakikita niya ang kanyang sarili sa kanila, punong-puno ng pangarap at pag-asa.
Ayaw niyang masayang ang kanilang potensyal, kahit nagsusumikap siya ng husto upang maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Pagkatapos ng hapunan, nagtitipon-tipon sila sa sala upang magkwentuhan at magplano para sa kinabukasan. Pinag-uusapan nila ang mga pangarap ng bawat isa at ang mga plano nila para sa kolehiyo. Masayang-masaya si Mang Nestor sa ganito mga pagkakataon. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy. Papa, gusto ko pong maging doktor. Sabi ni Alyssa na may kislap sa mga mata. Gusto kong makatulong sa mga taong may sakit. Papa, ako naman po, gusto kong maging engineer. Sambit ni Juliana. Gusto kong makapagpatayo ng mga matitibay na gusali para sa mga tao. Napangiti si Mang Nestor. Mga anak, ano man ang pangarap ninyo, susuportahan ko kayo. Mag-aaral kayo na mabuti at magtutulungan tayo para matupad ang mga iyon. Mahal na mahal ka namin, Papa. Sabay-sabay na wika ni Alyssa at Juliana habang niyayakap ang kanilang ama. Sa kabila ng mga pagsubok at hirap na kanyang pinagdadaanan, buo ang loob at determinasyon ni Mang Nestor na makamit ang pangarap para sa kanyang pamilya. Handa siyang magsakripisyo, magpagod at magtiis upang matupad ang mga pangarap ng kanyang mga anak. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pagmamahal sa pamilya ang nagiging gabay at inspirasyon niya upang magpatuloy sa buhay. Habang si Mang Nestor ay abala sa pamamasada isang gabi, hindi niya inakala na ang isang simpleng gabi ng pagpasada ay magdadala ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit iyon ay para sa susunod na bahagi ng kanyang kwento. Isang gabi, habang si Mang Nestor ay nasa kanyang panggabing pagpasada, nakatanggap siya ng isang kakaibang karanasan na hindi niya malilimutan. Habang binabagtas niya ang mga kalsada ng syudad, napansin niyang may pumaparan sa kanyang taxi. Isang mag-asawa. Ang babae ay nakatakip ang mukha ng scarf, habang ang lalaki naman ay may madilim na ekspresyon sa mukha. Pagkasakay ng mag-asawa, agad na tinanong ni Mang Nestor kung saan ang kanilang destinasyon. Saan po tayo? Tanong niya na may ngiti sa labi, kahit naramdam niya ang kakaibang tensyon sa loob ng sasakyan. Gusto lang naming umikot sa syudad. Malamig na sagot ng lalaki. Wala kaming partikular na destinasyon. Nagulat si Mang Nestor sa sagot ng lalaki. Madalas ay may malinaw na patutunguhan ang mga pasahero, ngunit hindi na niya pinansin ito. Iniisip niya na baka gusto na mag-relax ng mag-asawa o may nais lang pag-usapan sa kanilang pag-iikot. Tumango siya at nagmaneho na lang ng tahimik, sinusunod ang utos ng mga pasahero. Habang nag-iikot sila sa syudad, napansin ni Mang Nestor na tahimik lamang ang mag-asawa. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa, at tila malalim ang iniisip ng bawat isa. Sinikap niyang huwag pansinin ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Matapos ang ilang minuto ng pag-ikot, sinabihan siya ng lalaki na itigil ang taxi sa isang madilim na bahagi ng iskinita. Dito na lang kami, pare. Sabi ng lalaki habang iniaabot ang bayad. Iniabot niya ang 100 piso kay Mang Nestor bago mabilis na bumaba ng taxi kasama ang kanyang asawa. Naku, parang sobra yata ito. Wika ni Mang Nestor habang iniaabot ang sukli. Ngunit bago pa man niya maibalik ang sukli, mabilis na nawala ang mag-asawa sa dilim ng iskinita. Napailing na lamang siya at inilagay ang pera sa kanyang bulsa bago nagdesisyon na ituloy na ang pag-uwi sa bahay. Habang nagmamaneho pa uwi, iniisip pa rin ni Mang Nestor ang kakaibang mag-asawa. Bakit nga ba nila gustong mag-ikot lang sa syudad? Bakit parang balisa sila? Ngunit, sa kabila ng mga katanungang ito, mas pinili niyang mag-focus sa pag-uwi dahil alam niyang hinihintay siya ng kanyang pamilya. Pagdating niya sa kanilang tahanan, ipinarada ni Mang Nestor ang kanyang taxi sa garahe. Ngunit bago pa man niya tuluyang maiparada, may narinig siyang kakaibang iyak mula sa likuran ng sasakyan. Napakunot ang kanyang noo at agad na lumingon sa likuran. Laking gulat niya nang makita ang isang sanggol na nakabalot sa kumot. Iniwan sa upuan ng taxi. Katabi ng sanggol ay may isang liham. Agad niyang kinuha ang liham at binasa ito. Hindi namin kayang buhayin ang sanggol na ito. Hindi namin siya anak. Anak siya ng kapatid ng babae na menor de edad. Patawarin niyo kami. Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Nestor habang binabasa ang liham. Hindi niya alam kung ano ang gagawin.
Iniwan sa kanya ang isang sanggol na walang kamuwang-muwang at ang mga magulang nito ay tila walang balak na balikan ito. Napaupo siya sa gilid ng kanyang taxi. Hawak-hawak ang liham habang iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Buong gabi niyang pinag-isipan ang sitwasyon. Alam niyang hindi niya maaaring basta na lamang iwanan ang sanggol sa kung saan. May responsibilidad siyang pangalagaan ito. Ngunit paano niya ipapaliwanag sa kanyang asawa ang lahat ng ito? Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang bagong hamon na ito? Habang nagmumuni-muni si Mang Nestor, iniisip niya ang kanyang mga anak na sina Alyssa at Juliana. Paano kaya kung sila ang nasa sitwasyon ng kapatid ng babaeng iyon? Paano kaya kung ang sarili niyang mga anak ang naharap sa ganitong sitwasyon? Hindi niya kayang tiisin na pabayaan ang sanggol na ito na tila iniwan ng tadhana sa kanya. Lumipas ang oras at napagpasyahan ni Mang Nestor na huwag muna ipaalam sa kanyang asawa ang tungkol sa sanggol. Gusto niya magkaroon ng sapat na oras upang mag-isip ng tamang hakbang. Pansamantala, itinago niya ang sanggol sa kanilang maliit na garahe. Sinigurado niyang ligtas ito at may sapat na kumot upang hindi ginawin. Habang lumilipas ang gabi, hindi mapakali si Mang Nestor. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Napakaraming katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit iniwan ng mag-asawa ang sanggol? Bakit nila ito iniwan sa kanya? Paano niya magagampanan ang bagong responsibilidad na ito? Sa mga oras na iyon, isa lamang ang malinaw kay Mang Nestor. Kailangan pag-isipan niya na mabuti ang kanyang mga susunod na hakbang. Kailangan niya magdesisyon kung paano haharapin ang sitwasyon nang hindi nagdudulot ng gulo sa kanyang pamilya. Kailangan niya maging matatag at matalino upang mapangalagaan ang sanggol na tila itinadhana sa kanya. Habang unti-unting sumisikat ang araw, ramdam ni Mang Nestor ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Alam niyang ito ay isang malaking pagsubok, ngunit sa kanyang puso, naroon ang pag-asa at pananalig na makakahanap siya ng tamang solusyon. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, determinado si Mang Nestor na harapin ang bagong hamon na ito ng buong tapang at pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, habang hinihintay ang tamang pagkakataon upang sabihin ang lahat sa kanyang asawa, buo ang loob ni Mang Nestor na alagaan ang sanggol na iniwan sa kanya. Alam niyang sa kabila ng lahat, may dahilan ang lahat ng nangyayari at gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan at pagmamahal sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng mahabang gabi ng pagmumuni-muni, umuwi na si Mang Nestor sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa sanggol na iniwan sa kanya ng mag-asawa. Habang binabaybay niya ang daan pa uwi, pinaplano niya kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Pagkapasok niya ng bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang asawang si Linda. "Nestor, bakit ngayon ka lang? Nag-aalala na kami sa'yo." Bungad ni Linda habang sinisipat ang mukha ng kanyang asawa. Ngunit laking gulat ni Linda na mapansin ang maliit na basket na bitbit ni Mang Nestor. "Ano yan, Nestor? Sanggol ba yan?" "Oo, Linda," sagot ni Mang Nestor. "May iniwan sa taxi ko kagabi. Hindi ko alam kung saan dadalhin kaya dinala ko na dito." "Ano?" Halos hindi makapaniwala si Linda. "Bakit mo naman dinala dito? Hirap na nga tayo sa buhay. Magdadagdag ka pa ng responsibilidad." "Linda, pakinggan mo muna ako," sabi ni Mang Nestor habang pinapakalma ang kanyang asawa. "May iniwang liham yung mag-asawa. Hindi nila anak itong sanggol. Anak ito ng kapatid ng babae na menor de edad pa. Hindi nila kayang buhayin kaya iniwan nila sa akin. Patawarin mo ako, Linda, pero hindi ko kayang pabayaan itong bata. Galing ako sa wasak na pamilya. Lumaki akong walang magulang. Alam ko ang hirap na maramdaman na wala kang mapuntahan." Tahimik si Linda. Iniisip ang mga sinabi ni Mang Nestor. Alam niya ang pinagmulan ng kanyang asawa. Isang batang kinalakihan ng kawalan at kalungkutan. Nakikita niya ang determinasyon at awa sa mga mata ni Mang Nestor. Ngunit, iniisip din niya ang kanilang sitwasyon. Dalawa ang anak nila na pinapaaral at dagdag pa itong bagong responsibilidad. "Nestor, paano na tayo nito? Paano natin bubuhayin ang sanggol na yan?" Tanong ni Linda, puno ng pag-aalala. "Alam ko, Linda," sagot ni Mang Nestor. "Pero hindi ko kayang ipagtabuyan ng bata. Bibigyan natin siya ng pagmamahal na hindi ko naranasan noon. Magtutulungan tayo.
Hindi kita pababayaan. Napatahimik si Linda. Iniisip ang mga sinabi ng kanyang asawa. Alam niya na sa kabila ng hirap, hindi niya kayang kontrahin ang puso ni Mang Nestor. Nakita niyang kinuha ng kanyang asawa ang sanggol at tinitigan ito, puno ng pagmamahal at pag-asa. Linda, anong gagawin natin? Tanong ni Mang Nestor. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Linda bago magsalita. Kung ito ang gusto mo, susuportahan kita. Pero tandaan mo, Nestor, malaki ang responsibilidad na ito. Kailangan nating magtulungan. Laking pasasalamat ni Mang Nestor sa kanyang asawa. Salamat, Linda. Hindi kita bibiguin. Gagawin ko ang lahat para sa ating pamilya. Di kalaunan, natanggap na rin sa pamilya ang sanggol na pinangalanan nilang Clyde. Tuwang-tuwa sina Eliza at Juliana nang malaman nilang may bago silang kapatid. Papa, may bibi na kami! Sigaw ni Eliza habang niyayakap ang kanyang bagong kapatid. Papa, aalagaan namin si Clyde. Sabi naman ni Juliana, may kislap ng tuwa sa mga mata. Sa paglipas ng mga buwan, lumaki na isang malakas at masayahing bata si Clyde. Lagi siyang nakangiti at tila isang sinag ng liwanag sa kanilang tahanan. Minsan, habang nag-aalmusal sila, hindi maiwasang mapansin ni Mang Nestor ang saya na dulot ni Clyde sa kanilang pamilya. Clyde anak, anong gusto mong gawin ngayon? Tanong ni Mang Nestor, habang karga-karga ang sanggol. Tila nauunawaan ni Clyde ang tanong ng kanyang ama at isang matamis na ngiti ang isinukli nito. Papa, tuwang-tuwa si Clyde sa'yo, sabi ni Eliza habang hinahaplos ang buhok ng bata. Mahal na mahal ka ni Clyde, Papa. Mga anak, mahalaga na mahalin natin si Clyde. Siya ang nagbigay sa atin ng bagong pag-asa at saya. Wika ni Mang Nestor habang tinitingnan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap at pagsubok, nakita niya ang bagong pag-asa sa kanilang tahanan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging matatag ang samahan ng pamilya ni Mang Nestor. Si Clyde ay hindi lamang isang sanggol na iniwan sa kanila, siya ang naging simbolo ng pag-asa at pagmamahal sa kanilang tahanan. Minsan, habang naglalaro sina Eliza, Juliana at Clyde sa kanilang bakuran, hindi maiwasang mapangiti ni Mang Nestor. Nakikita niya ang kanyang mga anak na puno ng saya at pagmamahal sa isa't isa. Nestor, tama ka. Sabi ni Linda habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. Si Clyde ang naging liwanag sa ating buhay. Masaya ako na tinanggap natin siya. Salamat, Linda. Tugon ni Mang Nestor habang niyayakap ang kanyang asawa. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Tayo ang magiging gabay ni Clyde. Tayo ang magiging pamilya niya. Habang lumalaki si Clyde, lalo siyang nagiging malapit sa kanyang mga kapatid. Sina Eliza at Juliana nagsilbing mga tagapagturo at tagapangalaga ni Clyde. Sa bawat hakbang at tawa ni Clyde, naroon ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Papa, mahal na mahal namin si Clyde. Sabi ni Juliana habang tinutulungan si Clyde na maglakad. Aalagaan namin siya habang buhay. Mahalaga na laging magkasama tayo mga anak. Wika ni Mang Nestor. Tandaan ninyo, ang pamilya ay hindi lamang sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap, nahanap ni Mang Nestor at ng kanyang pamilya ang bagong kahulugan ng pagmamahal at pag-asa kay Clyde. Sa kanilang simpleng tahanan, ang bawat araw ay puno ng saya at pagmamahalan. Si Clyde ang naging ilaw sa kanilang buhay. At sa bawat tawa at ngiti niya, nararamdaman ni Mang Nestor na tama ang kanyang desisyon. Mahal na mahal ko kayo. Sabi ni Mang Nestor habang tinitingnan ang kanyang pamilya. Sa kanyang puso, alam niya na anuman ang mangyari, ang kanilang pamilya ay laging magkasama at puno ng pagmamahal. Sa mga darating pang mga araw, alam ni Mang Nestor na marami pang hamon ang haharapin nila. Ngunit sa bawat pagsubok, tangan nila ang pagmamahal at pag-asa na hatid ni Clyde. Si Clyde ang naging simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagtitiis. Isang sanggol na iniwan, ngunit tinanggap at minahal ng buo ng isang pamilyang handang magsakripisyo para sa isa't isa. Habang sumasapit ang gabi, pinagmamasdan ni Mang Nestor ang mga bituin sa langit. Iniisip ang bukas. Kakayanin natin ito, mahal kong pamilya. Sabi niya sa sarili. Para kay Clyde at para sa ating lahat.
Sa paglipas ng panahon, lumaki si Clyde na puno ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Sa edad na 5 taon, lagi na siyang sumasama sa kanyang tatay Nestor sa pamamasada ng taxi. Gustong-gusto ni Clyde ang makita ang mga daan at iba't ibang tanawin ng syudad. "Tatay, ang ganda ng mga ilaw sa gabi!" Tuwang-tuwa na sabi ni Clyde habang nakatanaw mula sa bintana ng taxi. "Oo anak, maraming magagandang bagay sa mundo, kaya masarap ding maglakbay," sagot ni Mang Nestor habang minamaneho ang taxi. Sa bawat biyahe nila, ramdam ni Mang Nestor ang kasiyahan ni Clyde. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa kanila ay nang mapansin nilang kayang-kaya ni Clyde na mag-solve ng mahihirap na equation kahit bata pa lamang siya. Isang gabi, habang nanonood ng TV, may isang math equation na ipinalabas. Agad na sumigaw si Clyde. "Ang sagot ay 128! Nagulat sina Mang Nestor at Linda. Tama nga ang sagot ni Clyde. Mula noon, napansin nilang may kakaibang talino ang kanilang anak. "Linda, ang talino ng anak natin," sabi ni Mang Nestor, habang pinagmamasdan si Clyde na naglalaro ng mga numero sa papel. "Oo nga Nestor, siguro'y may espesyal na kakayahan ng bata," sagot ni Linda na may ngiti sa labi. Sa halip na maglaro sa labas tulad ng ibang mga bata, mas gusto ni Clyde ang magbasa ng mga pambatang libro at manood ng mga palabas tungkol sa dinosaur. Laging puno ng kaalaman ng kanyang isipan at tuwan-tuwa siya sa bawat bagong bagay na natututunan. "Papa, gusto kong maging scientist," sabi ni Clyde. Isang gabi habang nagkukwentuhan sila ni Mang Nestor bago matulog. "Gusto kong makapag-imbento ng maraming bagay para makatulong sa mga tao." "Mataas ang pangarap mo anak," sagot ni Mang Nestor na may ngiti. "Kaya mo yan, basta't mag-aral kang mabuti." Pagsapit ng 10 kaarawan ni Clyde, mas lalong naging kilala siya sa kanilang paaralan dahil sa kanyang katalinuhan. Ang kanyang mga ate na sina Alyssa at Juliana ay nakapagtapos na ng kolehiyo at parehong may magagandang trabaho. Ngunit si Clyde ang laging sentro ng atensyon sa kanilang pamilya dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang talino. "Clyde, ang galing mo talaga," sabi ni Alyssa habang pinagmamasdan si Clyde na nagsosolve ng math problems. "Proud na proud kami sa'yo." "Salamat Ate Alyssa, ginagalingan ko para sa inyo at kay Papa," sagot ni Clyde na may ngiti. Laging may mga paligsahan sa math at science na sinasalihan ni Clyde at halos lahat ay nauuwi sa pagkapanalo. Sobrang proud si Mang Nestor sa batang tinuring niyang tunay na anak. "Anak, pagpatuloy mo lang yan, nasa likod mo lang kami lagi," sabi ni Mang Nestor habang niyayakap si Clyde. Isang araw, habang abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Mang Nestor, nagulat siya na makita ang isang babae na may kasama pang mga pulis. "Sino po sila?" tanong ni Mang Nestor, nagtataka sa biglaang pagdating ng mga bisita. "Ako si Clara, ang tunay na ina ni Clyde," sagot ng babae, halatang nagpipigil ng emosyon. "Kukunin ko ang anak ko pabalik. Narito ang mga papeles na nagpapatunay na ako ang kanyang ina." Nang marinig ito ni Clyde, agad siyang tumakbo patungo sa kanyang tatay Nestor at mahigpit na yumakap. "Tatay, ayaw kong umalis. Dito na ako lumaki. Dito ang tahanan ko." Naluha si Mang Nestor habang niyayakap ang anak. "Clyde, anak, patawarin niyo ako," sabi ni Clara habang humihikbi. "Pero batas ang nagtakda. Kailangan kong kunin si Clyde. Patawarin niyo ako sa lahat ng naging abala." Nagpumiglas man sina Mang Nestor at Linda, ngunit wala na silang magawa. Batas na ang nagtakda, at ito naman talaga ang tunay na ina ni Clyde. "Tatay, Mama, ayaw kong umalis," umiiyak na sabi ni Clyde habang pilit siyang hinihila ng mga pulis. "Clyde, mahal na mahal ka namin," sabi ni Mang Nestor habang umiiyak. "Hindi ka namin pababayaan. Lagi kami nandito para sa'yo." Sa huli, walang nagawa si Mang Nestor kundi ang ipaubaya si Clyde sa tunay na ina nito. Habang palayo si Clyde, hindi mapigilan ni Mang Nestor at ng kanyang pamilya ang pagluha. Ramdam nila ang sakit ng pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. "Linda,
Paano tayo nito? Tanong ni Mang Nestor, puno ng dalamhati. Hindi ko alam, Nestor. Ang hirap tanggapin. Pero wala tayong magawa. Sagot ni Linda habang pinapakalma ang sarili. Habang lumilipas sa mga araw, ramdam ni Mang Nestor ang lungkot sa kanilang tahanan. Ang kanilang masayahing bahay na puno ng tawanan ay tila nabalot ng katahimikan. Sa kabila ng lahat, patuloy silang naghanap ng paraan upang makausap si Clyde. Umaasa na balang araw ay muling magkakasama sila. Mga anak, mahalaga na magpakatatag tayo, sabi ni Mang Nestor sa kanyang pamilya. Kahit anong mangyari, mahalaga na lagi tayong magkasama at puno ng pagmamahalan. Sa puso ni Mang Nestor, naroon ang pangarap na balang araw ay muling makapiling si Clyde. Alam niyang sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy siya magtatrabaho at magsusumikap para sa kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, hawak nila ang pag-asa at pagmamahal na hatid ni Clyde sa kanilang buhay. Hindi tayo susuko, wika ni Mang Nestor habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Para kay Clyde at para sa ating lahat. Sa kabila ng sakit at lungkot, nananatiling matatag si Mang Nestor. Alam niyang darating ang panahon na muling magliliwanag ang kanilang tahanan. Sa bawat pagsubok at hamon, patuloy silang magmamahalan at magtutulungan bilang isang pamilya. Habang nasa puso at isip ni Mang Nestor si Clyde, hindi niya makakalimutan ang mga tawa at saya na dinala nito sa kanilang buhay. Sa bawat araw, patuloy siyang umaasa na muling magkikita at magkakasama sila ng kanyang anak. Sa bawat hakbang at pagsusumikap, naroon ang pagmamahal at pag-asa na muling makapiling si Clyde, ang batang naging ilaw at pag-asa ng kanilang pamilya. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan, matapos mawala si Clyde ay sinubukan ni Mang Nestor at ng kanyang pamilya na hanapin ang bata. Pumunta sila sa iba't ibang lugar, nagtanong sa mga kapitbahay at naghanap sa mga paaralan na posibleng pinasukan ni Clyde. Ngunit wala silang nahanap. Napag-alaman nila na lumipat na ng bahay at pati ng paaralan ang bata. Napakabigat para sa pamilya ni Mang Nestor ang biglaang pagkawala ni Clyde, lalo na kina Eliza at Juliana na itinuturing na tunay na kapatid si Clyde. Kaya naman, sama-sama nilang ginawa ang lahat ng makakaya sa pag-asang may magagawang paraan para muling makapiling si Clyde. Lumipas sa mga taon at unti-unting nagpatuloy ang buhay ng pamilya. Nagkaroon ng sariling pamilya sina Eliza at Juliana. Bagamat masaya sa kanilang mga buhay, nananatiling may puwang sa kanilang mga puso para kay Clyde. Si Mang Nestor at Linda naman, sa kabila ng paglipas ng panahon, ay patuloy na umaasa na muling makikita ang batang kanilang minahal na parang sariling anak. Ngunit lumipas ang 15 taon, nawala na ang natitirang pag-asa sa puso ni Mang Nestor at ni Linda na makikita pa nila si Clyde. Naging mas mahirap para kay Mang Nestor na magpatuloy sa pamamasada, lalo na't nasa edad na 60 na siya. Naiisip niya na rin magretiro at magpahinga na lang. Isang araw, habang namamasada si Mang Nestor, may pumara sa kanyang taxi. Isang matipunong binata ang sumakay. Hindi maintindihan ni Mang Nestor kung bakit parang pamilyar ang mukha ng binata. Saan po tayo? Tanong ni Mang Nestor habang minamaneho ang taxi. Sa harap ng malaking building doon sa kanto. Sagot ng binata. Habang nagbabiyahe, nagkaroon ng pagkakataon na magkwentuhan sila. Hindi sinabi ng binata ang kanyang pangalan. Ngunit ramdam ni Mang Nestor na may kakaiba sa kanya. Kumusta po ang trabaho, Tay? Tanong ng binata. Naku, mahirap, pero kinakaya para sa pamilya. Sagot ni Mang Nestor. Kayo ba? May trabaho na rin? Oo, Tay. Isa akong web developer. Sagot ng binata na may ngiti. Malaking bagay ang natutunan ko mula sa pamilya ko. Talaga? Maganda yan. Mahalagang may natutunan tayo sa mga taong nagmamahal sa atin. Sagot ni Mang Nestor na may halong lungkot habang iniisip si Clyde. Pagdating sa harap ng malaking building, pumara na ang binata. Ngumiti ito bago bumaba ng taxi. Salamat po, Tay. Mag-ingat po kayo. Sabi ng binata. Bago pa makaalis si Mang Nestor, mula sa malayo ay nakita niyang papalapit ang kanyang pamilya. Nakita niya sina Linda, Eliza, Juliana at ang kanilang mga anak. Nestor! Sigaw ni Linda habang lumalapit. Nagulat si Mang Nestor sa kanilang pagdating. Anong ginagawa ninyo dito?
Tanong ni Mang Nestor. Halatang naguguluhan ngunit masaya sa muling pagkikita ng kanyang pamilya. Yun pala, sinurpresa siya ng kanyang pamilya. Ang binatang sinakay niya ay si Glide, na ngayon ay isang tanyag na web developer. Tay, ako po ito si Glide. Sabi ng binata habang humahakbang papalapit kay Mang Nestor. Nagawa kong hanapin kayo at tagal ko nang gustong makapiling kayo ulit. Hindi mapigilang umiyak si Mang Nestor sa muli nilang pagkikita. Glide anak? Ikaw nga ba ito? Napayakap siya ng mahigpit sa binata. Akala namin hindi ka na namin makikita. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, tay. Hindi ko kayo nakalimutan. Sagot ni Glide habang niyayakap ang kanyang amain. Nagplanong magkasama kami ni nanay at ng mga ate para supresahin kayo. Nahanap ko kayo sa tulong ng teknolohiya. Matagal ko na kayong hinahanap. At ngayon, ay nandito na tayo muli. Si Linda, Alyssa at Juliana ay lumapit din at niyakap si Glide na mahigpit. Hindi nila mapigilang maluha sa kasiyahan. Glide anak, namiss ka namin ng sobra. Sabi ni Linda habang niyayakap ang binata. Hindi namin inakala na muling magkikita tayo. Opo nanay, ngayon, nandito na ako. Sagot ni Glide habang pinupunasan ang mga luha ng kanyang ina. Marami akong gustong ikwento sa inyo. Gusto kong malaman ninyo na naging maayos ang buhay ko at lahat ng iyon ay dahil sa inyo. Sa harap ng malaking building, nagkaroon ng muling pagsasama ang pamilya ni Mang Nestor. Hindi alintana ang mga taong nakapaligid sa kanila. Ang mahalaga ay muli silang nagkita at muling nagkasama. Matapos ang mahaba-habang kwentuhan, inimbitahan ni Glide ang kanyang pamilya na magtungo sa isang malapit na restaurant upang magdiwang. Habang kumakain, masayang nagkukwentuhan si Glide at ang kanyang pamilya. Naikwento niya kung paano siya naging tanyag na web developer at kung paano niya ginamit ang kanyang katalinuhan upang magtagumpay sa buhay. Proud na proud kami sa iyo, Glide. Sabi ni Alyssa habang pinagmamasdan ng kanyang bunsong kapatid. Alam namin na malayo ang mararating mo. Salamat Ate Alyssa. Lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal at suporta ninyo. Sagot ni Glide. Hindi ko makakalimutan ang mga aral na natutunan ko mula sa inyo. Glide anak, ikaw ang naging inspirasyon namin. Sabi ni Mang Nestor. Laging bukas ang aming tahanan para sa iyo. Hindi ka namin pinabayaan at hindi ka namin iiwan. Habang nag-uusap sila, ramdam ni Mang Nestor ang saya at kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap, nagtagumpay sila bilang isang pamilya. Muling nabuo ang kanilang pamilya at sa bawat araw na darating, kasama nila si Glide. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Mang Nestor na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo o pagkakapanganak. Ang tunay na pagmamahal ay nararamdaman sa puso, sa mga sakripisyo at sa mga pagsusumikap na ginagawa para sa isa't isa. Glide anak, lagi kang mananatili sa puso namin. Sabi ni Mang Nestor habang nakatingin sa kanyang anak. Ikaw ang aming inspirasyon at pag-asa. Mahal na mahal ko po kayo, tay. Sagot ni Glide. Lagi ko kayong dadalawin at hindi ko kayo makakalimutan. Sa bawat araw na lilipas, alam ni Mang Nestor na muling sumilay ang liwanag sa kanilang tahanan. Ang batang minsang iniwan sa kanila ay naging simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagmamahalan. Sa bawat hakbang at tagumpay ni Glide, alam nilang laging kasama nila ang kanilang mahal na anak. At sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon, nanatiling buo at matatag ang pamilya ni Mang Nestor. Isang pamilyang puno ng pagmamahalan, pag-asa at inspirasyon. Isang pamilyang muling nabuo dahil sa isang batang iniwan, ngunit muling natagpuan.